Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Isang maligaya at puno ng pag-asang araw ng Martes. Huwag kang manghinayang kung ngayon ay nabigo ka. Tandaan mo, mas magandang nabigo ka dahil sinubukan mo kesa sa nabigo ka nang hindi mo pa sinusubukan. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Angeline Magluyan Ricarte. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na kami po ay samahan sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatili ng matatag na relasyon sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay nagnanais na kayo ay padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung kayo po ay merong mga katanungan o meron po kayong nais na iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 o sa numerong 0968-8536-607, 0968-8536-607. Para naman po sa ating mga kaibigan sa labas ng bansa o sa labas ng Metro Manila, ang ating pong toll-free number ay 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong email address, connect@adventist.ph. Sa mga nagnanais po na magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, maaari po kayong magpadala sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Sa mga nagnanais po na magkaroon ng readily available Bible Study Guide, maaari niyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Kami po ay magagalak na makatanggap ng mensahe na magmumula po sa inyo. Ngayon pong 2 linggo ay mayroon po tayong natatanging pag-aaral na may pamagat na Journey to Wellness. Ito po ay ibabahagi sa atin ng Certified Family Educator and Life Coach at kasalukuyan pong naglilingkod bilang Women Ministries Director. Wala pong iba, Ma'am Irene Gabin. Pero bago po natin siya marinig, tayo po ay makakarinig muna ng isang awitin. Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng
Maraming salamat sa magandang music na ating napakinggan na handa ng ating mga kaisipan para po sa ating mensahe ngayon. Maraming salamat din, Ann, sa iyong introduction. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa programang ito. At binabati ko po muli ang ating lahat ng mga taga-subaybay sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay po na napakabuti ng Panginoon na tayo muling magkakasama sa pangalawang araw ng ating Journey to Wellness. Muli namin kayong binabati. Welcome po sa atin pong pag-aaral na ito at alam ko pong kayo po ay pinagpala kung paano po ako pinagpala kahapon sa atin pong pinag-aralan So ang ating pong pinag-aralan sa kahapon ay may pamagat na Food for the Soul. Ito ay may kinalaman sa salita ng ating Panginoon na siyang katotohanan, gabay natin, siyang nagtuturo sa atin, nagsasansala sa atin, bibigay sa atin ng inspirasyon sa atin pong mga buhay. Kaya po ngayon sa ating pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ay mag-aaral muli tayo ng isang mahalagang paksa na ito po ay mas lalo na magpapalapit sa atin sa ating Panginoon at magpapalusog ng atin pong mga buhay. Nais ko muna po kayong anyayahan sa isang maikling panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, muli naming pinasasalamatan ang presensya ng Banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral na naway ito'y maging maunawaan namin ng lubos at may isakabuhayan po namin sapagkat ang tanging hangad niyo po sa amin, kami makalakad na kasama ninyo. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Walking on the Right Path. Walking on the Right Path. Alam po natin na ang paglalakad ay isang mabisa na exercise, form of exercise. Di po ba? Kasi may sinasabi nila the best exercise po ay walking. Paglalakad. Bakit? Sapagkat ang paglalakad po ay pwedeng gawin ng lahat. Kahit na may sakit ka, pwede ka pa rin maglakad. Kahit mabagal lang, gayon din, mga bata pwede maglakad, ang mga senior pwede maglakad. At kapag naglalakad po tayo sa sikat ng araw, lalo tigit sa umaga, ito po ay rejuvenate ng atin pong kalusugan. So ang exercise po natin, isa sa mga best forms of exercise ay ang walking. Ang sinasabi po ng Hippocrates, walking is man's best medicine. Di po ba? Kahit yung mga bagong naoperahan, sila ay pinapalakad din. Pagka ready na sila po ay makapaglakad. So yan po, hindi sila pinatatakbo, talagang walking. So talagang ang walking ay napakahalagang exercise. Why is walking best exercise? Ang sinasabi po ng pag-aaral, ito ay buhat kay Dr. Anurag Agrawal. Siya po ay isang ortho doctor, joint replacement surgeon din po siya. So ang sabi po niya, walking burns calories. Yan, may weight loss po. Kung gusto nating bumaba ang ating timbang, nandyan po. No special equipment required ang walking. It reduces stress. It helps maintain strong bones, tones up muscles, less chances of injuries. Kasi yung ibang mga exercise, mahirap po talagang gawin. Pwedeng ma-injure kayo. But walking is really there is less chance of injuries. And it also reduces depression and anxiety. Di ba? Pag nalulungkot kayo, pwedeng maglakad-lakad lang kayo. Di ba? So, re-refresh tayo. It lowers also blood pressure. And of course, it improves diabetic control. And of course, walking is free. Hindi natin kailangan magbayad tayo. So, walking is the best exercise. At ito po ay inirekomenda sa atin, ng mga experts, ng mga health practitioners, because walking is an effective exercise for all ages. And the body is designed for lengthy, regular walking. So in other words, walking is very, very important. One of the best forms of exercise at meron nga pong nakatala, na like si Hulda Crooks, siya po ay nabuhay ng mahabang
taon, sinasabi na 90 years old na po siya, nagwo-walking pa rin siya. So talagang napakahalaga na tayo po ay maglakad. Alam niyo po ba na ang paglalakad ay maaari nating iugnay sa ating pong paglalakbay Kristiyano. Sa ating paglalakbay Kristiyano, kailangan din po nating maglakad. Sa paglalakad po natin, ano ibig sabihin ba nito? Ng paglalakad sa buhay Kristiyano po natin. Gusto ko pong basahin ang nasa Genesis 6:9. Ang sabi po ay ganito, Genesis 6 verse 9, si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos. Nandun po yung walking aspect. Si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos. So physically, mahalaga ang walking. Spiritually, mahalaga ang walking. Anong klaseng paglalakad? Ito po ay paglalakad na kasama ang ating Panginoon. Meron ding binabanggit sa Genesis 5:22. Ito naman po ay tungkol kay Enoch. Kanina si Noe. Ang sabi po sa Genesis 5:22, at ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. So ang sinasabi po kanina ay si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Si Enoch ay lumakad din na kasama ng Diyos. Ano po ang sinasabi sa Deuteronomy 5:33? Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ng Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. So mayroon ditong binabanggit, sinasabi sa atin, sa kasulatan na tayo daw po ay lalakad ng buong lakad na iniutos sa atin ng Panginoon nating Diyos. Anong ibig sabihin nito? Puntahan naman natin ang bagong tipan, sa Efeso 2:10. Ang sinasabi po ay ganito, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang ng kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang ibig sabihin, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng tamang daan na siyang na ating pong lalakaran. Kaya katulad kahapon, pinag-aralan natin na ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng liwanag ng direksyon. At ito ang ibinigay ng Diyos na daan upang ating lakaran. Ang binabanggit ko po nito ay mayroong utos ang ating Panginoon. Kautusan ng ating Panginoon na tayo lalakad sa sang-ayon sa iniutos sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo lumakad na kasama ang ating Panginoon, tayo lumalakad sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Saan po ba natin mababasa ang kalooban ng ating Panginoon? Ano ang gusto ng Panginoon para sa atin? At ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Sa Exodo 20:3-17, mababasa po natin dito ang karakter ng ating Panginoon na sumasalamin sa kanyang kalooban, sa kanyang karakter. At ito po ay ang 10 utos ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang 10 utos bilang isang positibong ito yung daraanan natin, ito yung gabay natin upang lumakad tayo na kasama ang ating Panginoon. Pag-aralan po natin ang tungkol sa paglakad na kasama ng ating Panginoon. Kasi ang subject po natin ay walking on the right path. Mahirap pong maglakad ng walang direksyon kasi kung saan-saan ka mapapapunta. Pero kapag mayroon tayong tamang direksyon, sa pamamagitan ito ng kautusan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak. Kaya tingnan po natin ang 10 utos ng ating Panginoon bilang siyang direksyon po natin. Una, ang sabi po niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sapagkat alam ng Panginoon na kapag tayo nagkaroon ng ibang mga Diyos, mapapahamak po tayo. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal po niya tayo. Ayaw niya tayong mapapariwara. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang
anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Alam naman po natin na ang Panginoon ang ating manlalalang. Siya ang lumalang sa atin, siya ang may-ari ng buhay natin, siya ang nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan natin at lahat ng pagpapala. Ayaw ng ating Panginoon na may iba pa tayong gagawin, na may iba pa tayong iiduluhin, na may iba tayong mga huhugisin na yun ang ating sasambahin. Walang ibang sasambahin tayo o yuyukuran man tayo kung hindi ang ating Panginoon na siyang lumalang sa atin. Kapag tayo nagkaroon ng ibang Diyos o ibang bagay o tao na yun ang atin pong yuyukuran o yung ating sasambahin liban sa Diyos, mapapahamak po tayo. Diba? Pangatlong utos, ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang salita ng Panginoon ay banal. Ano po? Huwag nating basta gagamitin ang salita ng Panginoon na parang panunumpa, ipananakot natin. Hindi po yan. Ang salita ng Panginoon ay banal. Ang Panginoon ay pag-ibig. Gagamitin natin, babanggitin po natin ang pangalan ng ating Panginoon na may kabuluhan, makapagtataas ng buhay ng tao at makapagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Ano po? Hindi natin ito ipapanakot o isusumpa natin ito, ano po, sapagkat hindi po ito ang nais ng ating Panginoon. Mapapahamak po tayo. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ika-4 na utos, dito pa rin sa Exodo chapter 20, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit ibinigay ng Panginoon ang araw ng Sabat na ito para ating ipangilin? Ang araw ng Sabat, ang ika-7 araw ng Panginoon. Ang sabi po ay sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ika-7 araw na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ito'y pinakabanal niya. So ang araw ng Sabat, ito po ay nakalimutan ng maraming mga tao. At isinumpa ito ng ibang mga tao. Hindi nila iginalang ang araw na ito ng Sabat, na ito po ay pakikipagtipan natin sa ating Panginoon upang ating pasalamatan siya sa kanyang paglalang. Ano po? Kaya nga po ang sabi dito sa ika-4 na utos ay alalahanin mo, sapagkat nakalimutan na po ito ng mga tao. Kaya ito po ay isang paalala sa atin na ang araw ng Sabat, ano po, pag-aaralan natin ito sa susunod na mga panahon. Ano ba itong araw ng Sabat? Abangan po nyo yan sa ibang mga panahon na ito po ay bibigyan po natin ng pansin. Ika-5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, igalang natin ang ating mga ama, ang ating ina. Hindi lang ang paggalang ay pagsasabi ng po at opo sa mga katagulugan, ano po, lalo na kung hindi ang paggalang, nandun yung respeto, nandun yung papaano ka makitungo sa kanila, nandun yung pagmamahal, ano po, habang yung the way na tayo makipag-usap sa ating mga magulang, the way na tayo ay yung pagsunod natin sa kanila ay ito po ay paggalang. Mahalaga sa Panginoon na igalang natin ang ating mga magulang sapagkat ito po ang utos na may pangako. Kapag ginalang natin ang ating mga magulang, tatagal po ang ating buhay, hahaba po ang buhay natin sapagkat ang ating mga magulang ang silang naggumagabay po sa atin. Kung hindi natin igagalang ang ating mga magulang, mapapahamak po tayo. Ano po? Okay, ika-6 na utos, huwag kang papatay. Ang ibig sabihin ng huwag kang papatay ay hindi lamang yung literal na pinatay mo ang isang tao, kung hindi kapag gumawa ka, nagplano ka, gumawa ka ng kasamaan sa iyong kapwa, yan po ay napapaloob dito sa huwag kang papatay. Ang ibig sabihin, huwag mong ipapahamak ang ibang tao, ang iyong kapwa. Huwag kang papatay. Ika-7 utos, huwag kang mangangalunya. Ano po? Huwag kang gagawa ng bagay na hindi ka magiging tapat sa iyong asawa. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga karelasyon liban sa iyong asawa. Ang ibig sabihin po dito, huwag kang makikiapid. Parang ganun po sa ibang mga tao. Kung hindi, huwag kang mangangalunyaw. Ayaw ng Panginoon na meron kang ibang mga
ibang karelasyon, ito po ay sa mag-asawa lalo na, ano po, sapagkat ang Diyos nais niya na maging tapat tayo sa Kanya at yung relasyon ng mag-asawa ay inihahalin tulad din po sa relasyon ng ating Panginoon sa Kanyang iglesia. Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Mahalaga ito po, no? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay gabay natin. Nais nating lumakad sa tamang daan, kaya po ang sabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Ito po ay malawak. Pag sinabing huwag kang magnanakaw, ang ibig sabihin na ay huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Kung hindi ito sa'yo, huwag mong kukunin ito sapagkat kapag inangkin mo ang hindi sa'yo, kapag ginalaw mo ang hindi sa'yo, ito po ay isang pagnanakaw. Ano po? Maaring kinuha mo ang karapatan ng ibang tao, yan po ay pagnanakaw. Ano po? Hindi lang ito sa mga bagay o nakinuhang pera o anumang mga pag-aari. Kung hindi, ito'y tumutukoy din doon sa yung mga kakayahan ng ibang tao na kinuha mo ito o kaya ay pinutol mo ang kanyang kakayahan, naging balakid ka sa kanyang kakayahan. Yan po ay isang form din ng pagnanakaw. Ano po? Siyam na utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ano? Mahirap po yan na nagbibintang tayo na hindi naman natin alam ang katotohanan. Yan po ay paghusga. Ano? Paghusga, pag-judge sa ibang tao na wala namang katotohanan. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang pang-10 utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Tayo po ay katiwala ng ating Panginoon sa mga bagay na ibinigay sa atin. Kung ano yung ibinigay sa atin, yun lang po yung ating tangkilikin, yun ang ating pagyamanin. Huwag tayong mag-imbot. Ang ibig sabihin ng pag-imbot, huwag kang mainggit, huwag kang kumuha, huwag kang magpanukala na kunin mo yung mga bagay na hindi naman sa iyo. Ano po? Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ano po? Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng ng pagpapala kung ano yung binigay sa atin. Maging kontento po tayo doon. Maging mapagpasalamat tayo. Gusto ng Panginoon maging mapagpasalamat tayo. Gusto ng Panginoon maging tapat tayo. Ano po? Sa mga pag-aari na ibinigay niya po sa atin. Ito ang 10 utos ng ating Panginoon. Sumasalamin sa kanyang pagmamahal, sa kanyang karakter. Ano po? Sa kanyang pag-ibig sa tao upang sa ganun hindi po tayo mapahamak. Ito ang ibig sabihin na tayo ay lalakad na kasama ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Mateo 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang Panginoong Hesus mismo, nang siya'y nagkatawang tao dito sa lupa, siya ay nagpakita ng pagsunod o paglakad na kasama ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ano pa pang sinasabi? Sa 18, Mateo 5:18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o ang isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang mga nasa kautusan, hindi po yan mawawala. Hindi natin pakikinggan yung sinasabi ng ibang mga tao na wala na yan. Yan ay nung unang panahon pa. Yan ay sa mga Hudyo lang. Hindi po. Ang kautusang ito ay ibinigay sa lahat ng tao. Nang hindi po tayo mapahamak. So napakahalaga po ito na hindi natin ito suwayin, mga kaibigan. May sinasabi po sa mga awit 19:7. Ang sabi po ay ganito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Sa makatuwid, ang ibig sabihin lang po nito, ang pagsunod natin sa kautusan ng ating Panginoon, ito'y magbabago sa atin, no? At ito'y magiging pantas tayo, magiging matalino po tayo. Pero alalahanin po natin na ang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos ay hindi po ito yung mahigpit, parang iniisip natin mahigpit ang ating Panginoon.
kung mahal natin ang ating Panginoon, tutuparin po natin ang kanyang mga utos. So nais ko pong tapusin ang ating pag-aaral sa pamagitan po ng isang talata na matatagpuan natin sa Juan 14:15. Ang sabi po ay ganito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kaibigan, ang pagtupad natin, ang paglakad natin na kasama ang ating Panginoon ay pagkilala natin na ang Diyos ang ating manalalang, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at mahal po natin siya. Di po ba? Mahal natin ang ating Panginoon. So, bukas po ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral at bago po ako tuluyang magtapos, nais ko po kayong hilingan muli sa isang maikling panalangin. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa inyong kautusan na nagbibigay sa amin ng direksyon ng buhay namin. Mahal namin kayo, Panginoon, at nais po namin sundin ang inyong mga utos sapagkat ito po ay pagpapakita sa amin ng isang magandang relasyon na kasama kayo. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at muli magkita-kita tayo bukas sa isa na namang mahalagang pag-aaral. Marami pong salamat Ma'am Ay sa inyo pong pagbabahagi ng kaalaman sa amin ngayong hapon. Nawa po sa ating mga taga-subaybay ito ay hindi lamang manatili sa ating isipan. Nawa ito po ay i-apply natin sa ating pong praktikal na pamumuhay, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay at ibahagi din po natin sa iba upang sila man din po ay mapagpala ng ating mensahe na napakinggan. Katulad nga po ng sinabi ng ating tagapagsalita, importanteng bahagi ng ehersisyo ang paglalakad. Lalo na po ngayon na tayo ay nasa ECQ, medyo mahihirapan tayong mag-jogging sa labas. So ang paglalakad po sa loob ng bahay o sa loob ng ating bakuran ay sapat na. Makakatulong ito upang mapanatili ang malusog nating pangangatawan. At kung gaano nga po kaimportante ang paglalakad bilang ehersisyo, mahalaga din na tayo ay lumakad sang-ayon sa pamantayan ng Diyos. At kaakibat po nito ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito po ay hindi pagpapahirap sa atin, ano? Ito po ay ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya po wag tayong mapagod na sumunod sa Panginoon, wag tayong matakot, wag nating isipin na mahirap, isipin po natin na mahal natin ang Panginoon, isipin natin na susunod tayo dahil ating minamahal ang Panginoon. Ito po ay makakatulong upang lumago ang ating relasyon sa ating kapwa at lumago ang ating relasyon sa Diyos. Kung meron po kayong mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 o sa numerong 0968-8536-607. 0968-8536-607. Ang atin naman pong toll-free number ay 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, facebook.com/awr Luzon, Philippines. Sa mga nagnanais pong magpadala ng mensahe via email, ang ating pong email address ay connect@adventist.ph. Sang-ayon po sa Apokalipsis 22 verse 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y makarinig. Stay safe and healthy. Bukas pong muli.